Huwag itanong sa bayan kung ano ang magagawa nito para sa iyo. Sa halip, tanungin kung ano ang iyong magagawa para sa bayan. Ito ay ayon kay John F. Kennedy. Ang partisipasyon ng mga mamamayan ay hindi lamang adhikain, kundi ito ay isa sa mga pinakapangunahing karapatan sa demokratikong pamamahala na kailanman ay hindi matatamasa ng mga bansang hindi demokratiko. Magandang umaga, mahal kong mga mag-aaral. Ako si Binibining Jane, ang inyong guro sa asignaturang ito. Sa araling ito ay mapag-aaralan natin na ang mabuting pamamahala o good governance ay napakahalaga sa anumang organisasyon sa ating lipunan. Higit sa lahat, ito ay ang paglilingkod ng mga otoridad ng mahusay o pagbibigay sa mga posibleng paraan para sa kabutihan ng lahat o ng ating bayan. Pero, kinakailangan ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan para sa participatory governance. Ito ang ating nasimulang na pag-aralan sa nakaraang paksa. Bago tayo magpatuloy, narito ang mga inaasahan kong matatamo mo pagkatapos ng aralin. Una, napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa pamamahala ng isang komunidad. Ikalawa, nasusuri ang mga elemento o katangian ng isang mabuting pamahalaan. Ngayon ay subukin natin ang lalim ng iyong kaalaman ukol sa ating paksa. Buksan ang iyong module sa pahina 4 hanggang 5. Basahing mabuti ang mga tanong bago isulat ang letra ng inyong sagot sa sagutang papel. Subukan natin ang unang bilang. Ito ay isang mahalagang paraan ng mamamayan para maisakatuparan ang ating iginigiit na pagbabago sa pamahalaan. A. Mabuting pamamahala. B. Participatory governance. C. Civil society. At ang tamang sagot ay B. Participatory governance. Sige na, itama na natin ang inyong mga sagot. Unang bilang, B. Ikalawa, B. Ikatlo, C. Ikaapat, C. Ikalima, C. Ikaanim, B. Ikapito, A. Ikawalo, B. Ikasyam, C. Ikasampo, C. Labinisa, B. Labingdalawa, A. Labingtatlo, C. Labingapat, C. At 15, B. Ilan ang nakuha mong puntos? Kung 10 pataas ang nakuha mong puntos, binabati kita. Kung mababa naman, huwag kang mag-alala. May pagkakataon ka pang makabawi. Makinig ng mabuti sa talakayan at pag-igihan sa mga susunod na gawain. Sagutin muna natin ang ilang katanungan tungkol sa nakaraang paksa. Unang tanong, bakit mahalaga ang pagsasagawa ng participatory governance? Tama. Upang mas magiging matagumpay ang proyekto ng pamahalaan. Ikalawang tanong, bakit mahalagang gamitin natin ang ating karapatang bumoto? Nakuha mo ang wastong sagot. Ito ay upang ating mailuklok ang mga opisyal
na sa tingin natin ay ipaglalaban ang karapatang pantao at kabutihang panlahat. Pangatlo, bakit mahalaga sa isang bansa ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa mga nangyayari sa kanilang paligid? Tama ulit, sapagkat malaki ang bahaging ginagampanan ng mga mamamayan na makatugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Panghuling tanong, ano-ano ang mga mabubuting dulot ng pakikilahok ng mga mamamayan sa civil society? Magaling! Muli nating isa-isain ang inyong mga sagot. Una, mas nagiging mulat ang mamamayan sa kalagayan ng lipunan. Pangalawa, na ipararating natin ang ating mga hinaing at pangangailangan sa pamahalaan. At pangatlo, nabibigyang pansin ang kapakanan ng iba't ibang pangkat sa ating lipunan. Simulan na natin ang talakayan. Maaring tinatanong ninyo kung bakit ang mamamayan ang pinakamahalagang elemento ng Estado. Dahil nasa kamay natin bilang mamamayan ang pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan na ating kinakaharap. At dahil nasa ating mga kamay ang susi para sa pagbabago ng ating lipunan. Kaya nararapat lamang na kalimutan ang maling pananaw na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan, na sila ay ating inihalal upang bigyang katugunan ang lahat ng ating pangangailangan at wala na tayong gagawin bilang mamamayan. Sa katunayan, ayon sa ikalawang artikulo, unang seksyon ng ating saligang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Ito ay patunay lamang na ang kapangyarihan ng isang estado ay wala sa pamahalaan at sa mga taong bumubuo nito. Sa halip, ito ay nagmumula sa mga mamamayan. Ngayon, mga mag-aaral, makatutulong ang mga sumusunod na larawan na aking ipapakita upang higit na iyong maunawaan ang konsepto ng papel ng mamamayan sa mabuting pamamahala. Ang aktibong pakikilahok sa mga gawaing pansibiko sa buhay komunidad ay nagdudulot ng participatory governance. Samantala, ang participatory governance ay ang pagkikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa mga pampublikong pagdaraos para sa pagsulong ng mga polisiya na makapagpabago para sa kabutihan at pagpapaunlad ng kanilang buhay. Ang eleksyon na itinuturing bilang pinakapayak na paraan ng pakikilahok. Tungkulin ng bawat mamamayan ang pumili ng mga mamuno ng bansa na maglingkod ng tapat at buong husay para sa kapakanan ng lahat at walang pansariling interes. Ngunit, kailan magwawagi ang kabutihan laban sa kasamaan tuwing eleksyon? Upang malutas ang mga isyu sa pagboboto, kailangan nating makilahok sa politikal na proseso sa mas malalim na paraan o gawain. Nasa ating kamay ang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang lahat ng paraan ng politikal na pakikilahok tulad ng eleksyon, paglahok sa civil society at pagkaroon ng participatory governance ay naglalayong magkaroon ng isang mabuting pamamahala o good governance. Ang mga sumusunod na larawan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga gawain o pakikilahok sa pamamahala sa isang paaralan tulad ng school-based management ng MPG-CHS. Ang walang sawang partisipasyon ng Philippine National Police tuwing Brigada Eskwela
ang mga magigiting na taga Bureau of Fire Protection, pati na rin ang mga mag-aaral at ang kanilang mga magulang ay hindi napapagod sa patuloy na suporta. Ang aktibong mga kinatawan ng Reserve Training Corps ng MPSPC, ang pakikipag-ugnayan ng paaralan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or MDRRMO, ang pagsasanay ng mga mag-aaral ng first aid o paunang lunas mula sa MDRRMO, ang pagbuo ng plano o pagsusuri sa mga prioridad ng paaralan para sa Enhanced School Improvement Plan na pinamumunuan ng punong guro. Napakaraming timpalak naman ang dinadaluhan ng mga mag-aaral kasama ang kanilang mga guro sa iba't ibang larangan. Ang pagtatapos ng mga mag-aaral ay patunay ng pagpapahalaga sa edukasyon. At ang paggawad ng Cordillera Administrative Region ng gantimpala sa paaralan bilang isa sa mga best implementer ng Brigada Eskwela sa buong rehiyon. Ang susunod ay ang bahaging ginampanan ng pamahalaang lokal sa mamamayan. Pero, paalala muna, ang mga ipapakitang larawan ay bahagi lamang ng talakayan tungkol sa paksa. Walang intensyon ng iyong guro ng tuwiran o dituwiran na pangangampanya sa mga tao o politiko na makikita dito. Ang pagpapahayag ng gobernador ng lalawigan sa kanyang State of the Provincial Address o SOPA ang patuloy na pagpapasigla ng partnership sa pagitan ng pamahalaang lokal at lahat ng mga pampublikong ahensya at non-government organizations para sa tagumpay na implementasyon ng mga proyekto at programa ng gobyerno. Dahil sa pakikipag-ugnayan, tumanggap ng lalawigan ng tulong mula sa Embahada ng Japan ng mga kagamitang medikal. Sinisimbolo nito ang mga proyekto sa pagbubukas at pagsasaayos ng mga kalsada sa pamamahala ng Department of Interior and Local Government. Patuloy naman ang suporta ng pamahalaang lokal sa mga rebelde na bumabalik sa pamahalaan para magbagong buhay. Ang pakikilahok ng lalawigan sa National Simultaneous Earthquake Drill, ang kasunduan ng Provincial Local Government Unit at ng ospital sa pagbabahagi o pakikipagtulungan ng mga yamang tao nito. Tumanggap ng ilang probinsya ng Cordillera Administrative Region ng gantimpalang Medal of Excellence na kung saan isa ang ating lalawigan ang nabigyan ng parangal. Dagdagan naman natin ang iyong kaalaman ukol sa mabuting pamamahala sa pamamagitan ng talakayan. Makinig ng mabuti at isaisip ang mga ilalahad na impormasyon. Ano nga ba ang governance o pamamahala? Ayon kay Gerardo Bolataw, ang pinuno ng Local Governance Citizens and Network, ang governance ay interaksyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal. Nagdudulot ng paggawa ng mga pulisiya, pagtukoy ng mga nararapat na prioridad, paglaan ng yaman, pagbili ng mga opisyal, at pagsasakatuparan ng mga hakbang. Ipinapakita naman nito ang interaksyon ng alkalde ng bayan sa mga kinatawan ng Department of Science and Technology at Department of Education tungkol sa pagsasakatuparan ng isang programa ng mga naturang ahensya. Mula naman sa Office of the High Commissioner for Human Rights, ang pakahulugan nito sa good governance ay proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay naghahatid ng kapakanang pampubliko nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko.
Ito ang mga pampublikong institusyon na naghahatid ng kapakanang pampubliko, nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko, at tinitiyak na mapangalagaan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang-aabuso at korupsyon, at may pagpapahalaga sa rule of law. Ang tunay na manifestasyon ng pagkakaroon ng good governance ay ang antas ng pagpapaabot ng mga pangako ng mga karapatang pantao sa lahat ng aspekto: civil, kultural, ekonomiko, politikal at social. Ang Adopt a Family Program ay naglalayong matulungan ang mga higit na nangangailangang pamilya. Ang maayos at organisadong mass testing ng COVID-19 variant sa komunidad. Ang walang pagod ng mga kinatawan ng Municipal Water Works sa patuloy na paghahanap ng nasirang tubo na dahilan ng pagkawalan ng tubig sa bayan. Ang pakikiisa at kooperasyon ng lahat sa pamahalaan laban sa komunismo. Kailangan ang patnubay ng mga magulang at ng buong pamayanan sa mga kabataan laban sa mga mapanlinlang na grupo. Ang patuloy na pagpupulong-pulong ng mga otoridad upang mapalawig ang kaayusan at katahimikan ng komunidad sa panahon ng pandemya. Kailangan ang laging konsultasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga polisiya tulad ngayong panahon ng pandemya. Sa aspektong kultural, ang pagdiriwang ng taunang pista ng lalawigan o bayan upang mapagtibay ang mga magagandang kultura nito. Ang pagtatanghal ng mga katutubong kaugalian sa pamamagitan ng kanilang mga sayaw at awit. At higit sa lahat ay ang pagbubuklod-buklod ng iba't ibang pangkat ng lalawigan. Ayon naman sa World Bank, ang good governance o mabuting pamamahala ay isang paraan ng pagsasakatuparan ng kapangyarihang mga siwa sa economic and social resources ng bansa para sa kaunlaran nito. Halimbawa, ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura at iba't ibang sektor ng industriya para sa ekonomiya ng bansa. Tulad rin ng pagpapahalaga sa yamang tao o lakas paggawa sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kahalagahan ng mga pasiguruhan at mga benepisyo na dapat na matamasa ng mga manggagawa. Para naman ito sa lahat, sa koordinasyon ng sangguniang kabataan, mahalaga ang pag-focus ng mga pangmatagalang adhikain para sa pangangalaga ng yaman, tulad ng pagtatanim ng mga puno, pagtatag ng mga munting aklatan, mga lugar para sa paghihiwalay ng mga basura, at marami pang iba. Ibinilang naman ng International Development Association o IDA, ang good governance ay nakaaapekto sa mabuting paggamit ng yaman o resources upang mabawasan ang bahagdan ng poverty o kahirapan sa isang bansa. Isang halimbawa ay ang feeding program para sa mga batang kulang sa timbang sa pamamahala ng Department of Social Welfare and Development at ang koordinasyon nito sa Department of Education. Isa pang halimbawa ay ang Republic Act 10931 o Tertiary Education Act na itinalaga ng Pangulong Duterte noong Agosto 2017. Isinasaad nito ang pagkakataon ng mga estudyante na makapagtapos sa kolehiyo na libre, walang babayarang tuition o anumang babayaring miscellaneous sa lahat ng mga pampublikong institusyon. Isa pa ay ang Batas Republika Bilang 6728 na nagbibigay suportang pinansyal sa mga pribadong paaralan para sa pagbawas ng babayaring tuition ng mga mag-aaral. At isa pang programa sa pagsugpo ng kahirapan o poverty,
ay ang programang Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps na naglalayong matulungan ang mga mahihirap na pamilya sa suportang pinansyal. Ito ay pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development. Ngayon, mga mag-aaral, mula sa lahat ng mga tinalakay natin at mga ipinakitang larawan sa pagpapaliwanag ng ating paksa, masasagot na natin ang tanong na ito. Paano matitiyak ng mamamayan kung nanaig ang good governance sa isang lipunan o bansa? Ang mga katangian ng good governance, katulad ng partnership, rule of law, equity, consensus orientation, strategic vision, participation, at transparency. Sa pagkamit ng good governance, mahalagang katangian ang partisipasyon ng lahat ng mamamayan, tuwiran man o sa pamamagitan ng mga institusyong kanilang kinakatawan. Sa rule of law, nararapat na maipatupad ang mga batas at igalang ang karapatang pantao ng patas at walang kinikilingan. Binibigyang pansin din sa good governance ang equity o pagbibigay sa bawat mamamayan ng pagkakataon na mapaunlad o mapanatili ang kanilang kagalingan. Sa consensus orientation, sa kabila ng pagkakaiba ng mga interes ay pinahahalagahan ang pag-iral ng pangkalahatang kabutihan at kung ano ang pinakamabuti sa isang organisasyon, komunidad o bansa sa kabuuan. Sa strategic vision, nakikiisa ang mga opisyal ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagtukoy ng malawak at long-term perspective para sa kabutihan ng lipunan at pag-unlad ng tao. Ayon sa partnership, hindi kakayaning mag-isa ng pamahalaan ang epektibong pamamahala nang hindi kabilang ang lahat ng stakeholder nito, mapapubliko man o pribado. Bukod sa tinalakay ng mga katangian ng good governance, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang dalawa sa katangian ng good governance: ang kapananagutang politikal at katapatan. Ipinakikita ritong may pananagutan ang mga opisyal ng ating pamahalaan at maging ang pribadong sektor at mga organisasyon ng civil society sa mamamayan. Ito ay pagdating sa mga pagpapasyang nakaaapekto sa pangkalahatang interes ng isang pamayanan o ng bansa sa kabuuan. Sino ang responsable at may pananagutan sa komunidad? Binigyang linaw ng kapananagutang taglay na kapangyarihan at katungkulan ng mga pinuno upang gampanan ang responsibilidad na nakaatang sa kanila. Sa pagkakataong ito, madaling matukoy kung sino ang responsable at may pananagutan sa komunidad. Ibinahayag din ni Bulataw na kabilang sa may pananagutang ito ang lahat ng stakeholder tulad ng mga negosyante at community-based organization. Ngunit, higit ang pananagutan ng mga inihalal at hinirang ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang katapatan naman ay tumutukoy sa malayang daloy ng impormasyon sa lahat ng transaksyon, proseso, desisyon at ulat ng pamahalaan. Sa pagkakaroon ng transparency, binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na magkaroon ng kamalayan sa nagaganap sa pamahalaan at makalahok sa mga gawain nito. Binigyang diin ang kapanagutan at katapatan ng mga pampublikong opisyal ng pamahalaan sa Artikulo 11 ng Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas na pinamagatang kapanagutan ng mga pinunong pambayan. At sa unang seksyon ng artikulong ito, isinasaad
ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan ay kinakailangang mamalaging nananagutan sa mga taong bayan. Maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan at kahusayan. Manungkulan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan at mamuhay ng may pagpapakumbaba. Ngayong natapos na ang talakayan, dadako na tayo sa mga gawain. Upang masukat ang lalim ng iyong pag-unawa sa akda, ilahad at ipaliwanag ang papel ng mamamayan at ng pamahalaan sa pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan. Sagutan ito sa loob ng 2 hanggang sa 3 pangungusap lamang sa bawat isa. Tingnan ang ilustrasyon. Paunlarin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng isa pang gawain sa 9 na pahina. Ang masining na paglalarawan. Dito, ilarawan ang inyong mga barangay sa pamamagitan ng isang masining na paglalarawan na ang pangunahing detalye ay ang pamumuno ng mga opisyales ng inyong barangay o barangay council. Ilarawan ang konsepto ng mabuting pamamahala o good governance sa inyong barangay. Kakikitaan ba ito ng mabuting pamamahala? Ano-ano ang mga nakikita ninyong hadlang sa pagkamit ng mabuting pamamahala sa inyong lugar? Ano ang tungkulin ng bawat isa para sa pagkamit nito? Ipaliwanag at humuo ng sariling masining na pamagat. Kung tapos ka na, ay maaari ka nang dumako sa susunod na gawain. Bilang paglalapat ng iyong natutuhan, isagawa ng maikli subalit makabuluhan ang gawain. Kailangan mong pag-isipan ang iyong isusulat dahil ito ay itatala sa gawaing pagganap o performance task. Ito ay kabilang sa 70 bahagdan ng iyong grado. Bumuo ng Wordle sa salitang participatory governance. Ang mga gawaing nakalagay sa module na hindi ko nabanggit ay maaaring sagutan sa iyong kwaderno. Tayahin natin ngayon ang lalim ng iyong pag-unawa ukol sa paksa sa pamamagitan ng pagsagot sa 15 mga katanungan sa 10 pahina ng inyong module. Isulat lamang ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. Ihinto muna ang video upang iyong basahin ng husto ang mga tanong at masagot ng buong husay. Bigyan ko kayo ng 15 minuto bago iyong muling ipagpatuloy ang video. Iwasto mo ngayon ang iyong mga sagot. Para sa unang bilang, B. Ikalawa, A. Ikatlo, B. Ikaapat, C. Ikalima, C. Ikaanim, B. Ikapito, A. Ikawalo, C. Ikasyam, C. Ikasampo, B.
11, B, 12, B, 13, C, 14, C, at 15, C. Isulat ang iyong puntos sa gawaing ito. Nakuha mo ba lahat ang mga tamang sagot? Maaari mong ulitin ang video kung hindi mo nakuha lahat ang mga sagot. Binabati kita dahil natapos mo ang module na ito. Sana ay mailalapat mo sa iyong buhay ang lahat na iyong natutuhan mula sa unang module ng taong panuruan na ito. Sa mga kasali rin sa listahan ng mga nakapasa sa lahat ng asignatura, binabati ko kayong lahat. Lagi niyong alalahaning masaya kaming mga guro sa tagumpay ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, patnubayan nawa kayo ng puong may kapal. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang mga sumusunod na naging bahagi ng tagumpay ng kagamitang pampagtuturo at pampagkatutong ito.